Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post o ano ba ito? Bilyonaryo News Channel post. Interview nina Attorney Trixie Angeles sa Bilyonaryo News Channel kay Attorney Nel Abayon, ang spokesman ni Attorney Mans Carpio, tungkol sa mga bank transactions ng mag-asawang Duterte na doon sa Luistro hearing lumalabas 6.7 billion pesos ang transactions for 20 years. Yun na daw ang kayamanan ng mag-asawang Duterte. Dito sa interview na bulgar ang pagiging bias ng Luistro hearing dahil nandun nakalagay sa AMLAC report, nagkamali yung BPI na doble yung 2 million pesos naging 4 billion. Doon na sa bank transaction, ang actual lang na deposito is 2 million. Nandun sa AMLAC report, hindi naman binasa, hindi inilabas ng AMLAC o sa hearing. So ano? Bias? Pakinggan natin itong interview ito. There's a 2 billion entry that was mentioned during the testimony of the AMLC executive director. But apparently it was a glitch. Could you explain what happened here? So, dapat 2 million lang yung, 2 million yung actual na receive ni Attorney Mans from his client. Okay. Pero yung bank deposited 2 billion. Gusto ko yun, ha? Na yung nalagay po ng bank 2 billion sa records. Of course, they corrected it, linabas, naging another 2 billion. So, 4 billion yun. Oo nga. From one single. In-out, Yes. 4 billion. From a single transaction. 4 billion out of yung 6.7 to. Yes. Yes. Oh. So, you're now talking of, kung less 4 billion to, 2.7 billion na lang yun. By the way, Over 20 years. was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung ano niya, amount received. So, is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report po eh. It is in the AMLAC So, report. may latter parts. But it wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Okay, now we know. Yeah. Now we know. Salamat sa mga ganitong pag-i-interview, no? Dahil naliliwanagan. Si Attorney Mans Carpio, nag-deposit siya ng 2 million lang. Kasi galing sa iyang kliyente, natanggap niya 2 million. Ang bangko, BPI, ang nakalagay sa sistema nila, 2 billion ang na-deposit. Di pabor yun sa mag-asawang Duterte sana. Sana all. Ano kaya kung mangyari yun sa akin? May pumasok na pera, instead na, baba lang natin, 200,000. Naging 2 million. Paldo. Tiba-tiba. So, ganun ang nangyari. Nagkamali yung system ng BPI. Ang nai-report nila is 2 billion instead of 2 million lang. So, nung na-discover yun ng BPI, gumawa sila ng report sa AMLAC, correcting yung naunang report nila. Kaya, 2 beses na may nai-report na tig 2 billion deposit, kaya 4 billion ang entry. Instead na yung real deposit o natanggap ng Attorney Mans Carpio is only 2 million. At yung mga pangyayaring iyon, itong glitch na ito, yung pag-correct, nandun lahat sa AMLAC report. Kailang, nung inireport ng AMLAC Executive Director, tahimik. Selective. Ano ibig sabihin nun?
Gusto lang nilang palabasin kung gaano kadami, bilyones ang pumasok na cash flow, inflow, outflow ng mag-asawang Duterte. Gusto nilang paniwalain ang taong bayan na ganon sila kayaman, 6.7 billion. Oy, wag nyo kaming utuin. We were not born yesterday. Iniinsulto nyo ang intelligence ng mga Pilipino sa pinaggagawa ninyo. O ngayon, now we know. Oh, salamat kay dating Congressman Nani Barsaga. Ito, ganahan ko itong mga angkor na ito. Yan, Barsaga, dating presidential spokesperson Edwin Lacierda, Attorney Trixie Angeles. Napaka-objective sila na mag-host. Gusto lang nilang mailabas ang katotohanan. So ano ngayon? Sagot, AMLAC. Sagot, pasok, Congresswoman Loistro. Pasok, ex-Senator Trillanes. Ano, tahimik na kayo? Ngayon, lumalabas ang katotohanan? Sige, magkita pa kayo. We'll see you in impeachment court. Tatayo ang AMLAC director doon. Aywan ko lang kung papaano siya gigisahin ng mga abogado ni BP Sara. Sana matuloy ang impeachment trial. Although may mga nagdarasal sa inyo na sana sa plenaryo pa lang, sana hindi makaabot ng 106 signatures. Well, okay lang sa akin yun. Para doon pa lang matapos na. Kailang, in case na mayroon silang 1/3 signatures, no problem. Tuloy tayo sa trial para makapanood na ulit ako ng impeachment trial. Napaka-exciting po. Lalo na ito ngayon na nandyan si Trillanes, nandyan yung AMLAC Executive Director, nandyan si Matibag, nandyan si Madriaga. Nako, nakakatuwa. Kasi nakapanood na ako ng actual trial sa korte. Kawawa ang testigo. Kawawa ang complainant. Yung complainant sa kaibigan ko. Dahil mahina yung ebidensya nila. Ay, nako. Dahil sa magaling na trial lawyer yung abogado ng kaibigan ko, dismiss kaagad ang kaso. Yan din ang nakikita ko dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni kadako sa buslot sa atop sa natabangan na mo og yero. So kuha na gid kayo mga dagko na gid og buslot. So malumpag na gid siya tungod kay sige naman og kaul. So mao na ni ang ilang pagpuyo, ilang kay Eh, sige, may nitin po. Na. Manangal niya kung gusto sa ginala na inong sa abo. Ay, tumawag ka. og mao na ni ang among gihatag nga yero. So makaatop na gid sila ang ante. Nay, tumatag na sin. Kami karakter sa mong balay. Wala yun. Og karon human na gid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Salamat sa Ginoo nga
ilis mi og ato og sa nag-sponsor nga 25 na katuig nga sin nailisan gyud. So bansing ko nakatuig anti inyong atop. Oh, 25 na katuig kaya pa na. So nga naman ante sa bansing ko nakatuig wala mo nakapalit og yero nga inyong ikapuli. Tungod daghan ang akong mga estudyante nga akong gisuportahan. O unsa na yung mga grade ante sa inyong estudyante? First year college, dayon graduating sa grade 12, Oh, grade 10, oh. grade 6, grade dayon preschool. So dagan imong estudyante. Oh, So dito ra gid imong kwarta. dito ra gyud ang akong kwarta paingon sa akong mga estudyante. So salamat kayo ante. Pasalamat sa